Bali mga karonda, dito tayo ngayon sa may bridge. Ayan. So ito yung main river ng Barangay Bayabas. Bali mag-i-start na tayo. Paakyat tayo doon sa may mismong area nung magiging dam. So itong baling dadaanan natin ngayon, talagang rough road to, mahirap pang akyatin. So bali samahan nyo ako, titignan natin kung hanggang saan tayo makakarating. So bali papakita ko sa inyo yung dadaanan ng way nung project na dam na to. Itong dam na to gagawin talagang sa mga irrigation or mga pananim. Kaya gagawin tong dam na to. So tara, samahan nyo ako mga karonda. So ito na, start na tayo mga karonda. So bali ito pa yung itsura ng daan niya. Talagang lupa pa siya or bako-bako. Yan. Bali pagka umuulan dito, hindi kaya talaga umahon ng sasakyan pagka walang or hindi siya 4x4 kasi sobra dulas mga karonda. Ayan. So talagang matagtag siya kasi gawa ng wala pa siyang mga tambak or mga grabang inaano, talagang lupa pa siya. So ayan, kita nyo yung gilid mga karonda bago pa lang ini-start mag-riprap. So bali ang process niya para wag gumuho yung lupa dito sa mismong area ng magiging kalsada. Ayan. Bali ito mga karonda, talagang bundok to, alang taong naninirahan dito. So ayan. So ayan, si kuya naliligo sa bukal. Parimera tayo mga karonda kasi talagang medyo matarik at mahirap ang daan. Bali hindi pa kaya dito ng mga miyo kasi talagang medyo malalalim ang lubak. So ingat-ingat lang tayo sa pagmamaneho kasi lahat ng part ng karsada malubak. Malubak siya, mabato. So bali ito yung mga ano ng mga tiga Bayabas, sila gumagawa ito. Ayan. So diretso lang tayo mga karonda. Bali ginagamit lang pang riprap yung limestone or marble kasi matibay yun, isa sa pinakamatibay na uri ng bato. Siguro yan mga 100 years na ang aabutin ng riprap niya kasi limestone ang ginamit nila. Bali yung bubuin din na dam na to, ito magiging catch basis ng tubig na nanggagaling sa DRT Mountain. Kasi pag panahon ng raining season or may bagyo, malakas ang nagiging volume ng tubig na galing sa bulubundukin ng DRT. So bali sinasalan tayong bayan ng Bustos, Agonoy, Bulacan, Bulacan, lumulubog sila. So bali ito ang sasalo para hindi bumagsak doon ng tubig, itong bubuin na dam na to. Tapos yung maiipon na tubig dito gawa ng tag-ulan na yun, eh gagamitin naman sa mga irrigation, mga pananim na palay, ganoon, mga gulay. So yun ang magiging proseso ng dam na to. So bali magiging malaking tulong siya sa mga tao, makapagliligtas siya ng buhay ng tao, makakatulong siya sa pag-unlad ng bayan kasi gagamitin yung tubig niya sa pananim o sa mga sakahan. So bali ngayon pakita tayo ulit mga karonda, talagang ang kalsada ay talagang sobrang ano, mahirap siya.
Pag kami yun dinala natin dito, mahihirapan mga karonda kasi malubak talaga. So bali nung start tong buksan nung 2019, itong dinadaanan natin ngayon. So yan, inuuna lang talaga nila yung way bago yung mismo construction to sa mismong dam. So bali ito magiging opisina mga karonda ng NIA yan. Diyan mag-opisina yung NIA, yung may hawak ng project na dam na to. So bali ang makakasakop dito sa bubuksan na dam na to yung Barangay Bayabas. Sila ang barangay na nakakasakop. So ayan, dito mga karonda medyo maputik na at talagang medyo malalim na ang mga lubak nya. Ayan. So same place pa rin mga karonda, yung side na to may riprap siya. Ayan, kasi kaya ano, pagka umulan naguguho yung putik dito sa karsada. So ayan, paliko-likoy gulong natin mga karonda kasi talagang mahirap siya, maputik, madulas. Kaya pagka maliit na motor sinakyan natin dito, baka hindi kayanin talaga. Gawa siyang madali siyang masira, gawa ng maputik kasi siya Pag napatakan siya ng ulan, nauukit siya. So ayan mga karonda, paakyat na tayo. So bali dito, tinambakan ng graba. Bali naukit din kasi sobrang lakas nung ulan nung nakaraan. Nung nagbagyong Falcon, naukit din siya. So bali itong area to, paakyat na tayo. Ayan mga karonda. Dire-diretso lang tayo. Bali dito sa may pakita to, rough road naman kasi may graba siyang tambak. So talagang malikot ang manibela mga karonda, gawa ng medyo unang-una lubak siya, tapos may mga bato, malikot talaga, gulong. So bali talaga bundok na bundok siya mga karonda. Wala kang makikitang ano man sa gilid ng mga bahay or ano. So makita mo lang ba, puro puno ng kahoy tsaka mga damo. Yan. Kung mahilig kayo sa mag-i-enduro kayo, yun maganda rito. Dito maganda mag-trail, lalo sa mga beginner o mga baguhan na nagpa-practice sa enduro. So dito, punta kayo dito. Sigurado dito mapapractice kayo. Kasi hindi naman obra agad sasaba kayo. Kung mag-i-enduro kayo, sasaba kayo sa trail agad na hindi pa kayo gaano marunong. Kaya dito, mas maganda talaga dito yung mga beginner o baguhan na mag-i-enduro dito. Dito maganda para mahasa kayo. So ito, tuloy-tuloy na tayo mga karonda. So ayan, napakalikot ng ating gulong. Bali ngayon, nakaparmera tayo. Ayan. Hindi kayang ahunin ng segunda lang mga karonda. So kaya naman, mahihirapan lang itong sa ating si TMX 155. Kailangan talaga parmera. Hindi naman tayo obrang magbabilis sa takbo kasi sisemplang tayo. Gawa ng mga lutang yung mga batong nakatambak. Ayan. Kaya nakaparmera tayo. Talaga napakalikot mga karonda yung ano. So pasensya na kayo kung medyo silaw tayo kasi pakita tayo, nakatutok sa atin yung liwanag ng sikat ng araw. Yeah. Bali malapit na tayo do sa may tuktok nung area nung site nung pag ano mismo nung dam.
So siguro hindi naman tayo makakarating doon sa mismong area nung dam. Papakita ko lang sa inyo kung saang area siya. So medyo may katarikan to paakit niya mga karonda. Bali mahaba rin tong akyatin niya. So yan. So bali nakarating din tayo sa may pinakaitok-tok. Ayan. So sariwa-sariwa pa ang hangin dito mga karonda, gawa ng bundok na bundok talaga siya. Yeah. Bali dito dahan-dahan tayo kasi talagang malalim na yung mga ukit ng daan. Bali dito dalawang way, dito tayo sa may gawing kanan tayo papasok mga karonda.